Sa pangutana ka niya, no? Hello, Brad. Oo. Binuang rin ng pangutana. Ha? Binuang ng pangutana? Nga. Susulayag tawag. Tubag ba? Hello, bro. Hello, Brad. Madungog ko nimo. Isa. Sa Naglaba pa ko, Brad, oh. Okay. Naglaba pa ko. Wait lang. Hello. Madungog ko nimo. Naglaba pa ko, Brad, oh. Nang laba pa day ka? Oh. Sige. Pabagon pa ka. Mulakaw ra ba may to, bro? Basing hera ka manawag kung mulakaw na mi, bro. Sige, karon na lang. Okay. Kumusta man? Matubag to ni mga kong giingon kang kuhan? Gapo. Isa di mong giingon ni Gapo di ay. Akong pangutana kang gapo. Ako na lang mangutana sa imo. Asa man gihatag ang kasuguan sa gugma? O ni primero ng pangutana ni gapo. Sa Israel o sa mga hintil? Kasuguan sa gugma. Naigihatag nga kasuguan sa Kristiyano, nagpigihatag sa Israelita. Asa may gipasabot ni Madto, bro? Dili ang akong buti pasabot. Asay talata sa Biblia nga ang kasuguan sa mga gihatag ang gugma, ang kasuguan sa gugma ngadto sa mga hintil. Asa mabasa? Asay talata? Unang Juan 4:21. O gikan kaniya nabatunan ta kining maong sugo. Nga ang nahigugma sa Dios kinahanglan nga mahigugma sa kayang igsoon usab. Dili ang pangutana nako, Brad. Hintil may i-address sa mga paminaw sa Brad ang akong klaro nga istorya. Nabay subject ba gihatag ngadto sa mga sa Israel. Kasi bro, ang iyong pangutana hintil. Yung pangutana hintil. Ang giingnan ni Juan diya nasa Patmos. Anong Patmos? Lugar na sa hintil. Paminaw sa Brad sa akong pangutana. Ang akong ingon ni Gapo, taga kog talata kay kasagaran nabasa na ako sa kasuguan may tungod sa gugma. Gi-address sa Israel. Sa imo nabasa. Tumaka sa old. Anang unang Juan 4:21 sa hintil man na kay pagsulat ni Juan na naman siya sa Patmos. Dili, Brad. Dili, nakaambit lagi ta kay kita mga hintil. Pero ang pinakauna na sa bagong daan tugon, tagaan ta kag bag-o nga bagong tugon. Daan tugon nga talata. Taga sa klaruhay mong pangutana, unsa man di pangutana nimo? Balaod sa gugma nga gihatag sa Israel o balaod sa gugma nga gihatag sa hintil? Klaro man akong pangutana, di man nimo klaro tubagon, di balik ko nako, bro, ha. Balik ko nako, anay hiwad tong tubig kadali. Balik ko nako pangutana, Brad. Klarohon ako. Kita, Brad, manggod nga kuan, Brad, hintil, nakikambit lang ta sa mga Hudiyo. Ang akong pangutana, ang wa ko'y nabasahan nga gi-address subject, hanay subject ba? Kay ang kanang gugma nga gihatag sa Dios, kasuguan sa gugma sa Old Testament gihatag ngadto sa Israel, pabasa sa Deuteronomio. Og diha sa bagong tugon sa Marcos gihatag Hudiyo, Israel, Israel gyud, particular. Og diha sa bagong tugon gihatag ngadto sa Israel, gi-address gyud o Israel pamati. Ang mangutana ko sa imo nga akong pangutana kang kining kang Brad Gapo, bareha sa imo. Asay mabasa nga gi-address mismo ngadto sa mga hintil. Mao ni akong buot pasabot. Mao lagi to kung gihatag unang Juan 4:21. Ang giingnan ni Apostol Juan na naman siya sa Patmos ana, mga hintil man to. Di man na lugar sa mga Israelita ang Patmos. Di abrada kay ang naghatag gani Hudyo. Ang akong point gi-address sa Ginoo ngadto sa mga hintil. Ay sayop, bro, nabalik ko nalagi sayop. Waday ka nahibalo ng Mateo 28 nga gisugo sila nga panglakaw kamustibo kalibutan. Ang og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang gisugo ni Kristo sa iyang mga apostol, gisugo po ni Apostol Juan sa mga hintil nga tuwa sa Patmos. Mo to nga gi-address sa mga hintil. Mo na siya.
Kay ingon sa Lucas 10:16 ang namati kaninyo, namati kanako. Dili Brad, kita mangod Brad, di ba ang atong katarungan klaro magkaina. Nganong musunod man ta sa kasuguan sa mga Hudyo, sa mga dietary law, moral law, ngadto ra man na sa Israel, di man ta Hudyo. Yes, tinuod na bro. Di man ta may gisugo sa Exodo bro. Ang gisugo sa Exodo katong gipagawa sa Ehipto. Ug basahon nimo ang Exodo 20 bersikulo 2, katong gipagawa sa Ehipto mo ay gisugo. Anay bro ha, kala anay. Ay bro. Bro, klaro na yung pangutana bro, na kay mabasa sa ako, na particular nga to sa mga intil o wala. Kaya ang gisgutan diha Israel, mga anak man sa Dios. Mangutana ko sa imo, naaba kay mabasa lagi. Kaya ang mensahe na si Pablo man. Muna nangutana ko sa imo kung na kay mabasa particular nga to sa mga intil. Kaya simpre kita may umalambit man ka. Sampol ako Hudyo, walihan ta ka, sampol lang ha. O, di simpre. Ako Hudyo, unsa may akong dadoon ni mensahe, hintil di ay. Naunsa naman yun. Okay. Abot ba nimo ipasabot bro? Bot ba nimo ipasabot bro nga ang mensahe ni Juan dili to gikan kang Kristo? Bro, di aha. Ikaduhang pangutana na ako kang... Atos ang klarohon bro. Atos ang klarohon. Bot ba nimong ipasabot nga ang mensahe ni Juan sa unang Juan 4:21 iya to gikan dito gikan ni Kristo? Dili. Bro, nalayo na kaya ka sa ako. Di bro, akong tubag sa yung pangutana mo man to. Ingon ka, gi-address ngadto sa mga hintil ang sugo sa gugma. Nya kay si Kristo na panahon na before siya misaka sa langit niya may gisugo mga apostol, itudlo kanila ang akong mga gisugo kaninyo. Motong gi-address ni Juan sa hintil sa Patmos. Nya kani supak man ka, buot ba nimong ipasabot nga ang gi-address ni Juan sa mga hintil iya harato dito gikan ni Kristo? Bro, ikaw ba pagsulti sa ako kung makahatag kag talata lang? Nihatag na ko bro, unang Juan 4:21. Pero ning supa ka. Buot ba nimong ipasabot nga ang mensahe nga gihatag ni Juan sa unang Juan 4:21 iya harato gikan dito gikan ni Kristo? Okay bro, anay na lang para sa yon kayo kay dili ko nimo kabalo man ko nga dili ko nimo tagaan. Ay gitagaan na taka di lang kamo dawat bro, di man mo salary mo style nako bro, kay SD mo pugo sa una. Hindi mo salary mo style nako. Akong gihatag nimo nga tubag unang Juan 4:21. Hintil mo giadresa ni Apostol Juan diha. Pero ning supa ka. Kay imong gusto si Kristo mismo ang nagsulti. Ang pangutana karon nako for clarification lang sa mga naminaw karon. Katong giwali ni Juan sa unang Juan 4:21, iya lang ba to wa to gikan ni Kristo? Gikan ni Kristo. Gikam din mo to kung tubag unang Juan 4:21. Pinaagi ni Juan, gipaabot ni Kristo ang iyahang sugo, address sa mga hintil. Natubag imong pangutana. Sunod nga pangutana. Kay di magkakahatag, okay na lang kay di Ayaw patutsada ni hatag nako. Kaklaro ato unang Juan 4:21 gawas na lang kung nabungol na ka. Katinaw atong gihatag nga bersikulo ug niuyon ka nga ang mensahe ni Juan gikan to ni Kristo. Ang giadresa ni Juan hintil. Busa klaro na natubag imong pangutana. Kung di nimo na dawaton, di na ko na problema. Pana o dili na, nahadlok na kasang pangutana. Wajug ko nahadlok sa imong pangutana kay gitubag man ako. Gitubag man ako yung pangutana nimo. Muna mo gamit tag utok sa ato ang pagtubag. Sunod nga pangutana. Wala. Nakairi ba ni bro o wala? Yes bro, nakairi ni bro. Nga naman. Ikaduhang pangutana bro. Gipangutana ko na ni kang gapo, ipangutana na ako pag utro nimo kay basig imo na natunan. Unsa ang pinulungan biblikali sa pinulungan nga Israel? Okay. Duha may tubag ana bro sa Old Testament ilahang kuan pinulungan Hebreo. Sa New Testament nasagulan na sila og kanang na-Hellenize na sila mo nang mga Aramaic speaking nila. May Aramaic speaking na Hebrew speaking. Sagol na sila. Naapoy Greek speaking. Talata nga akong gusto. Ayaw ko gamitig mga stilan. Ayaw na gudtana. Bro, pasensya na ka no. Bayong bito ako ang pangutana nga binuang tubagon ako sa tinarong. Binuang mo nimong pangutana ingon ka unsa nga lingway lang gigamit. Tubag nako Hebreo. Nya pag abot sa panahon na Hellenize sila, nasagulan nag-Aramay ko. Naapoy Greek speaking Diyos. Dili unsa ang pinulungan nga Israel?
Mo na pangutana na ako kay si Hub nag-ingon ba sa Galacia nan kung iya na kamo ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham nga sumunod sumalas. Ay, layo ra kay nasa kanang lingwahe, bro. O garda sa lingwahe, naman na sa buhat ni 29, wadi ka nakabasaan na nga mga Hudiyo nga Griego ang pinulungan. Manas ako sa akong pangutana. Ang akong punto diha, nag-ingon diha nan kung iya na kamo ni Kristo o na pangutana, iya ka ni Kristo. Bro, ay mong pangutana mga pinulungan. Nitubag ko nimo awa buhat 9:29 ang giingon din he. Nakigsulti og nakiglantugi usab siya sa mga Hudiyo nga Griego og pinulungan. Apan nangita silang paagi sa pagpatay kaniya. Nay mga Hudiyo nga Griego lang pinulungan. Pinulungan may pangutana nimo. Sulod nga pangutana. Nang gipagahan dili man kita nga diretso sila bay magwali sa ato. Sila bay magwali dili kay kita may magwali sa mga Hudiyo. Mao ba nay buot pasabot salit kini nga mensahe gihatag sa Israel. Wala gid diretso sa mga intel kay kita gilat nga mga wali Dios. Naata sa kangit-ngit sa unang panahon mo ni punto na ko nimo kinsay magwali. Kita magwali sa mga Hudiyo. Naunsa na may nung ka. Mao bitaw lang gi-address diyan. Punto na ko gi-address sa Israel. Unya ang Israel mo inang binsahe dito sa atong kaliwatan sa mga intel. Naunsa naman ka. Mao bitaw nang giingon Galacia 3:29 nan kung iya na kamo ni Kristo nan kaliwat kamo ni Abraham manununod sumala sa sada pangutana ron ngano gigiun sa pagi ngano nahimo kang kaliwat ni Abraham tubag. Tungod sa pagtuo ni Kristo, nana sa Roma 18 bro. Tungod sa pagtuo kang Kristo nakaambit kita og nahimong kaliwat ni Abraham. Wala ko ka bati unsa to? Pinaagi sa pagtuo kang Kristo, nakaambit kita. Manang tungod sa pagtuo kang Kristo, nakaambit kita. Unsa talata nimo? Nana sa Roma 18 bro, kat nag-iingon ninyo ba nga kahoyng olibo, nagiputol sila, gisumpay ta, mao na siya bro. Tungod na sa pagtuo kang Kristo. Wala sila mituo ni Kristo, giputol sila. O kita kay mituo man ta kita magi-connect. Dili na kasuguan ta, wat na gisumpay sa kasuguan. Gisumpay ta tungod sa tong pagtuo ni Kristo. Wala sila putla tungod sa kasuguan. Giputol sila tungod kay wala sila mituo ni Kristo. Wala bitaw. Unya, sa diyang nasumpay ang akong pangutana bro dito sa Galacia. Pwede ra na nato balikan bro kay wa man ko magpartikular diha bro. Balikan taraka diha. Ang akong pangutana nag-ingon Galacia 3:29 balikon ko nan kung iya na kamo ni Kristo nan kaliwat usab kamo ni Abraham manununod sumala sa sadang pangutana ron nganong nakaliwat man ka ni Abraham nga hentil ka man. Nakaliwat lagi ko ni Abraham tungod lagi sa Roma 18. Kabalo ko ang mga bersikulo ninyo nga inyong gamiton. Suito na ko na kay isdi lagi ko sa una. Muli kay kamo na sumanoy ko na gisumpay kita sama sa kahoyng olibo. Tungod kay sila wala man mituo ni Kristo, giputol sila. Kung sila yang gigagigan sa ugat, giputol manggali, kita pakahanga mga ihalas, hintel ihalas, gisumpay kita. Tungod kay mituo kita. Di nang gisumpay aron moawat sa kinabuhi sa mga Israelita. Dili ra Roma 18, Roma 11, 3:24. Sige, Roma 11 kung mao manggaling na. Basta mo na ang olibo gisumpay kita, giputol sila. Ang reason dili tungod kay nagtuman sila o wala sa balaod kay kanang mga Parisiyo istrikto maginang mutuman sa balaod. Pero nganong giputol man sila kay wala sila mituo ni Kristo. Unya kita kay mituo man ta, mao tong kita ang gisumpay. Mo nang nakaambit kita sa kaliwat ni Abraham. Sumpay nimo unsa may nasumpay nimo sa Israel aber? Ang pagtuo kang Kristo. Mo man nagiingon kaniadto, dili kamo mga magtotoo karong apan kamo karon magtotoo na. Ubitaw na kuami to sa Roma 11 nga gisumpay kita sa kahoyng olibo. Unya mutuo lang ka ni Kristo. Mao na buot ni pasabot. Yes, kung mutuo ka ni Kristo, sunod na diha ang pagsunod sa iyang mga sugo ngadto sa mga Kristiyano. Wali nimo ang giingon diha gisumpay ta nga mga inti kay wala mo tuo ang mga Hudiyo kanato pero kasi wala mo to ang Hudiyo kanato, wala sila mituo ni Kristo. Dili wala mituo kanato, kapataka na buka gamit og bersikulo. Kaniyang kaya taniyang putlon pagutrog kaya nang isumpay ang original nga puno nga aksanga. Naunsa ka ba? Yes, kaya taniyang kaya tang putlon og balik kay mga ihalas raman ta. Pero kung magpabilin ka sa imong pagtuo ngadto niya ug pagtuman sa iyahang kabubot o ni Kristo, dili kanya putlon. Katong mga Hudiyo nga gipamutol, masayon sila ang pagpabalik. Mo na pangutanan lagi nako nimo.
unsa man ang pinulungan nga ino nahimo ka mang Israel mo na giningon ko nimo nan kung iya ka na ni Kristo kaliwat ka ni Abraham sumusunod sumala sa saad mo nang nangutana ko nimo unsa nang pinulungang Israel kay di man mabasa sa Biblia nga si Abraham Israel kung dili masabot lang nga si Jacob Israel mo na akong point sa imo ngano nahimo ka mang Israel unya di man Israelite sa imong pagtuluran kay kumakaon ka magdulumtanan. Okay, ang leading question, wala na misibo sa mga follow-up questions. Unang-una, nasumpay kita sa Kahoyng Olibo nga mga Israelita tungod sa atong pagtuo ni Kristo. Kiputol sila kay wala mituo ni Kristo. Wala labot diha ang pinulungan mo. Bitaw naghatag og gasa ang Ginoo sa speaking of tongues sa mga apostoles para ang mensahe igasangyaw sa mga dili Israelita ang pinulungan. Dili pinulungang Israelita na awa ang New Testament gisulat nga to sa pinulungang Grego nga dili man mga Grego ang mga author ana mga Hudiyo man nganong sulat man sa ang New Testament sa pinulungang Grego aron ang mga Grego makasabot unya sa diyang ang Grego nakasabot nakabig sa tinuohan sa mga apostoles nagkinabuhi bang Israelita wala oy kapataka ka man lang Unya katong wala mo sunod ni Kristo iya na ito ni Kristo. Katong mga katawhan nga wala misunod ni Kristo, gipamutol sila og balik. Yo man sila ni sunod ni Kristo. Wa siguro kay nasumpay baka to. Ikaw ni sunod ka kang Kristo. Yes, nagsunod jud ko ni Kristo. Mga sugo ni Kristo, ako yung tumanong kung namigi panahon galing nga masipyat ko at least gipaning kamutan ako nga akong matuman. O mo na akong tubag, bro. Mo na nasumpay nimo sa Israel kanang pagtuo lang ni Kristo mo na. Ay dili na mo dili ta sa Israel gisumpay tanawa. Bako pa ko gasulti, gisumpay ta tungod sa tong pagtuo ni Kristo. Wa ta gisumpay sa kwan sa mga Israel, taka ka istorya diha. Mo giunsa ka pagsumpay mo ra nang imong pagtuo? Akong gitubag tungod sa pagtuo kang Kristo gisumpay kita. Kaniadto dili wala kita giilang nga katawhan, pero karon katawhan na kita kay gisumpay man ta. Ya katawhan ka na. Unya lahi man ang imo nasumpay man ka. Yes, nasumpay ko tungod sa akong pagtuo ni Kristo, pero wala na magkahulugan nga magkinabuhi tang Israelita. Tanawa na mga Sabadista karon, gawat-awat sa Israelita, pero ang ilang ceremonial law wala na sunda. Hangto karon ng Israel karon gabantay ceremonial law. Pero ang mga SDA karon gabantay bag ceremonial law, lamlam ninyo. Kabubo bro, ang ceremonial law si Kristo mo ang katumanan sa tanan seremony. Hoy, ang mga Israelita hangtod karon gabantay ceremonial law. Kung tinuod inyo ang pagsabot, tanawa, sukad gitukod ang Seventh-day Adventist hangtod karon walay SDA nga nisulod og sinagoga sa Israel para pagsimba. Kagahapon nag-video call mi sa Israel mismo sa Seventh-day Adventist nga simbahan nga tuwa sa Israel. Nangutan mi sa mga SDA nga na dito. Asa mo tigsimba? Apartment. Walay SDA nga musimba sa sinagoga sa Israel. Luhoy kay ka, mabito nang nagpadugtong tag unsa ka man pagpadugtong didto ka mas Romano. Onya, gidugtong lagi ta pero wa nagpasabot nga magkinabuhi tagsama sa Israelita. Tanawa ang mga Seventh-day Adventist sa Israel. Manimba sa apartment. Wala dili mo sulod sinagoga. Bawal sila mosulod didto. Oh, muna ebidensya nga inyong pagsabot sayop. Mo na nang gi-promote ninyo gibuhatan din yung dipinsa ang LGBT bitaw karon yun ang giblisingan. Naabot man ka sa LGBT nga ato manggisgutan kining kanimang pagtuo sa mga Israelita, pagtuo natong mga hintel, sa man koy mura makaglangaw pulag lubot. Di lagi ka musalir lagi. Ngo bitaw ko wa kami salir ni gapo. Sa asa lang ka mo abot. Sumpay dito ka mas Romano na sumpay. Sa sa Romano sumpay wag yo mi nagtudlo nga sa Romano mi nasumpay. Ang Romano mo'y nasumpay sa Israelita. Yung na imong hintel. Luoy nimo. Ang mga hinte lagi nasumpay lagi dito ni Kristo pinagi sa pagtuo. Luoy kay kadong kang pastor ka. Ikaw may luoy kayo wala misaliri mong plano. Ingon na bito ko SDA ko sa una tanang bersikulo ninyo suhito ko na tanang argumento ninyo suhito ko na pagplano og bag-o nga wa pa na ako natun-an. Kay labot sa SDA kung di ka mosunod. Wa jog ko, di jog ko mosunod sa SDA nga naman tinukod naman mong Ellen G. White. Tinukod naman mong Ellen G. White nga nung sunod mong ko ninyo, di mo tinukod ni Kristo. Kay ngano, nisunod ka sa SDA ang imo lang pangguba sa doktrina. Ay sayop ka, wala ka tong panahong mingsulod ko. Pag sulod na ko sa SDA sa una, gatuod ko gusto mo. Mugin akong pagtuo kaniadto. Unya kada ka mga butang-butang ni istorya sa Katoliko nga di tinuod. Sama to yung madre.
Nga niadto ko nog Roma, pag-abot sa Roma duha kuno ka batikan. Laliman mo ana duha ka batikan sa Roma naabtan niya gadungan. Yun sa man na pagkahitabo. Pero kamunta na ning tuo mo nang gapailang madre nga si Lily de la Peña. Nga bakakon kinang dako. Oo, og dili ka katubag sa ako, giunsa ka pagdugtong Ay gitubag na taka sa Roma 11. Ya, ato akong basahon sa Roma 11 ha. Akong basahon kay ingonguta na makagiun sa tapagdugtong. Nasa Roma 11:13 tumunto, imong giingong ganina. Itong basahon imong giingong nga kwan. Tok. Be. Kung sa karon mahitungod kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol sa mga dili Hudiyo. Aron masina akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. O sa dihang gisalikoy sila ang kalibutan, napasiguli ngadto sa Dios unsa pa kaha kun dawaton sila, makahatag kini kinabuhi alang sa mga patay. Kung balaan ang unang tipik sa paan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan sa baginatibuk anini. O kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan sa mga sanga. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo, giputol o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Kining ihalas kita man ni mga hintil. Kamong dili Hudiyo mao ang ihalas nga olibo, kami ta mga hintil. Og nabatunan ninyo karon ang kaligunan ug bandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Busa ayaw ninyog tamaya katong gipamutol nga mga sanga. Ngano magpagarbo man kamo, sanga lamang kamo ug dili kamo ang nagbuhi sa gamot, kun dili ang gamot mo'y nagbuhi kaninyo. Apan mo ingon ka, oo, giputol ang mga sanga aron ikasumpay ako. Tinuod ka na. Giputol sila tungod kay wala man sila mutuo. Apan wala kaputla tungod sa imong pagtuo, apan ayaw kini pasigarboy nuno aangay kang mahadlok. Kung wala kaluy sa Dios ang tinuod gayod nga mga sanga, nagunahuna ka ba nga iyak ang kaluyan? Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon ug pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adtong nangapukan apan maluluyon kanimo kung pabiling ka sa iyang kaluoy kay kun dili putlon ka usab kang Kristo lagi. Dili lagi ni sa kanang kuan. Ginabuhi kang Israelita. Pagilom di ajando. Masama, wala na, nahotda na kag-argumento. Perting hurutan, no? Ang mutuo sa inyo, kanalang inyong mga audience nga Ay, looy kay ka, bro. Kadaganan ako napamatud-an sa akong programa nga ang paggamit sa SDG mga bersikulo, puro out of context. Sama silang paggamit sa Isaiah 8:20. Out of context, Israelita gipasabot. Yung pasingilan ng Katoliko, ana, nangayabag mo. konsente. Mo na balaan? Mo na nasod nga balaan? Tinob ito, ang Israel, nasod nga balaan. Nasod nga balaan ng mga Israel. Unya, o siya, pagsabuti mo ng langyaw, para sa inyo, kitang mga nasa Pilipinas, mga langyaw man ta, napatakar ang magstorya. Oy, pasisde, nga nagtumats kasuguan, aning kamot, nagtuman? Di ko mo to nga natuman ng SDA sa sugo. Santiago 2:10. Kung nakalapas sa usa ka sugo, nakalapas sa tanan. Tanang mga SDA, nagsupak sa ikawalong sugo, ayaw pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Nagikatanan-tanan, nagilapas ni mo, nagigisunod nga naman. Tinood, bitaw na nga, huwag mo'y gisunod. Tinood na nga, huwag mo'y gisunod. Santiago 2:10, nakalapas sa usa, nakalapas sa tanan. Ang SDA, sige lang adlog papahulay. Pero sige supak sa balaod, ayaw pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Sige, magsupak ka na. Nya, namin natuman. Galamlam lang mo. Naning kamot kay nahigugma ba bitaw ni? Nahigugma kung tinod naning kamot mo, muundang mo sa pagbutang-butang ninyo namo. Napaday mong butang-butang gihapon, wa mo ni undang. Inyong mi pasanginlan, tinokod mi ni Constantino. Hangtod karon pangita ang asa mabasa, Constantine, Emperor Constantine, founded the Roman Catholic Church. Wa gyud mabasa. Pero paday mo yung butang-butang ninyo, kung tinod nga naning kamot mo, undangan na ninyo. Luuya ni mo dong. Ikaw may luuya. Sige mo kuan-kuan nga sige mo pasikad na inyo hang Emperador Constantine founded the Roman Catholic Church. Pagitag asa mabasa, way mahatag. Nya baruga ninyo, way mabasa. Kana balang daan, nagbutang-butang mo, kabalo mong way mabasa, barugan gyapon ninyo, nagbutang-butang mo. Kung tinuod nga naning kamot mo nga makatuman, undangin na ninyo. Hala, hiritip ako.
Katukag mo salir ka na ako sa badista bug ko sa una. Una kabalo ko sa mga argumento ninyo. Oh, Tagay na punta. ay tagay, ikaw hinagay jud kang tawhana ka. Hinagay jud kang tawhana ka. Nagpaila lang jud ka nga kaniadto kusugay ka mo tagay. Yan istoryahan nimo nga tagay ta. Kapaila lang jud ka. I love you, bro. O usapan niyo. Hindi ba nagingon sa 2 Timoteo? Oh, ano dan? Oh. Hadlok na? Hadlok na? Hadlok. Nahadlok. Piti kayo, perting piti oy. Oh, de. Saman. Salir ka? Namalong. Wa kalusot Alvin Reyes. Wa kalusot ang argumento. Nganong wa kalusot ang argumento? Kay nasa pupo. Sama ra siya nga nagigbugnog sama niya. Isdego ko sa una nga ano magkukuan man mo. Oh, gato kag musalir ng mga bitik-bitik ninyo nga mga pangutana nako. Di na musalir oy. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.